Sa panahon at pagkatapos ng pagputok ng bulkan, mahalaga sundin ang mga partikular na pamamaraang pang-emergency upang matiyak ang ating kaligtasan at ang kaligtasan ng iba. Narito ang mga dapat nating tandaan kung ano ang dapat nating gawin sa panahon ng pagputok ng bulkan at maging sa pagkatapos ng pagputok ng bulkan. Una ay dapat ay manatili tayong may kabatiran o kaalaman sa mga nangyayari. Dapat bigyan pansin ng mga opisyal na update mula sa mga lokal na otoridad at sundin ang kanilang mga tagubilin. Makinig din tayo sa mga emergency na broadcast sa radyo o TV para sa mga real-time na information. Lumikas kaagad kung ito ay ipag-utos ng mga otoridad. Gawin ito kaagad at sundin ang mga itinalagang ruta sa paglikas upang matiyak ang kaligtasan. Protektahan ang iyong sarili mula sa mga aspol. Kung hindi mo magawang lumikas at magkaroon ng aspol, manatili ka sa loob ng bahay kung maaari. Gumamit ng dust mask o tela sa iyong ilong at bibig upang maiwasan ang paglanghap ng abo. Huwag nating kalimutan na sa paglalagay nito ay basain natin upang mas maging epektibo. Lumayo sa mga lava flows. Iwasan ang mga lugar na may aktibong lava flow. Ang mga ito ay sobrang mainit at lubang mapanganib. Lumayo sa mga mabababang lugar. Iwasan natin ang mga lambak at mababang lugar dahil mas mapanganib ang mga pyroclastic material na dumaraan dito. Manatili sa loob ng bahay. Kung kayo ay nasa loob ng bahay, panatiliing nakasara ang mga bintana at pinto upang maiwasan ang pagpasok ng abo, gas at gumamit ng mga mamasa-masang mga tuwalya o kumot upang isil ang mga puwang nito. Protektahan ang inyong mga mata. Magsuot ng mga salaming dekolor, mga goggles, upang protektahan ang inyong mga mata mula sa mga particles ng abo. I-off ang mga air conditioning. Kung mayroon kang central air conditioning, i-off ito upang maiwasan ang pagpasok ng abo sa inyong tahanan. Pagkatapos ng pagputok ng bulkan, ay hintayin natin ang pasabi na all clear. Huwag tayong kaagad bumalik sa mga evacuated na lugar o inalisan nating lugar hanggang hindi po idinideklara ng mga otoridad na ligtas na tayong magsibalik. Tulungan ang mga mahihinang individual, mga senior citizen, buntis, mga may kapansanan. Suriin ang mga matatanda, bata at individual na may mga kondisyong medikal upang matiyak ang kanilang kaligtasan at kagalingan. Iwasan ang pag-inom sa mga kontaminadong tubig. Maging maingat sa inuming tubig at pagkain. Maaaring nahawahan ng mga debris ng bulkan ang mga pinagmumulan ng tubig, kaya gumamit ng mga deboting purified water kung kinakailangan. Kung kailangan mong linisin ang mga aspols, ay gumamit ng mga dust mask, mahabang manggas at guwantes. Basain ang mga abo upang maiwasan itong malanghap o maging airborne. Manatili nating sinusubaybayan ang mga lokal na update. Manatiling may kaalaman tungkol sa patuloy na aktibidad ng bulkan at sundin ang mga patnubay mula sa mga lokal na otoridad tungkol sa kung kailan ligtas ang pagpapatuloy ng mga normal na aktibidad upang maisiguro natin ang ating kaligtasan. Mag-ingat doon sa mga tinatawag na secondary hazard o pangalawang panganib. Magkaroon tayo ng kamalayan sa mga potential na secondary hazard tulad ng mudslide, lahar, at yung maging mga pag-agos ng bulkan at pagbaha na maaaring mangyari pagkatapos ng pagsabog dahil sa paghahalo ng ulan at abo at ang mga natirang mga labi nito. Humingi ng medical na atensyon kung kinakailangan. Kung nakararanas ka ng mga issue sa iyong paghinga o sa iba pang mga problema sa kalusugan dahil sa pagkakalantad sa abo o pagkaka-expose sa aspol, humingi kagad ng medical na atensyon sa mga otoridad at kinaukulan.
Tandaan na ang mga pagputok o pagsabog ng bulkan ay maaaring hindi mahuhulaan. Kaya mahalagang sundin ang mga patnubay ng mga lokal na otoridad at maging handa sa isang emergency kit. Kabilang ang mga mahalagang supply tulad ng pagkain, tubig, flashlight at mga first aid item, pati ng mga gamot. Laging unahin ang kaligtasan sa panahon at pagkatapos ng pagsabog ng bulkan. Muli, sumainyo po ang F. Santos Munting Kalaman. Maraming salamat po sa inyo at mabuhay po tayong lahat. Ingat po tayong palagi.